Since may mga bago ng klase ng drone na lumalabas ngayon, worth it pa ba yung DJI Mini 3 sa 2026? Bago ilabas ng DJI yung Avata 360, meron silang nilabas na DJI Neo. Yung unang labas ng DJI Neo na yan, opinion ko talaga dyan, more on parang vlogging drone siya. Sobrang light lang talaga ng drone na yun, yung parang ang merong actual na cameraman na pwedeng sumunod sa'yo. Yung DJI Neo kasi meron siyang mga sensor sa paligid niya na pwedeng umiwas sa mga obstacle. Basically, ganun talaga yung idea kapag nag-exercise ka or kapag gusto mong mag-vlog, magsalita ng without holding a camera, pwedeng yung DJI Neo na yung maging cameraman para sa'yo. Sa pagkakaalam ko, yung kompletong package na ng Neo, mabibili mo na siya ng 30,000. Pero dun sa mini series, and yung pinakamura sa kanila, ito, yung DJI Mini 3, yung hindi Pro, mabibili mo siya at least yung Fly More package, yung kompleto na, nasa 35,000. So, yun na yung pinakaunang difference doon, yung budget. Mas budget-friendly yung Neo. Para sa akin, yung DJI Neo, mas compatible talaga siya sa mga nag-adventure, sa mga nag-hiking, and sa mga beginner pa lang sa pagpapalipad ng drone. Yung second thing na pinagkaiba ng Neo dito sa mini series ng DJI is yung wind resistance. Less than 250 grams to, and yung DJI Neo less than 160 grams siya. And dito sa atin sa Pilipinas, as a tropical country, minsan, ito pa nga lang kapag pinalipad ko sa resort, nahihirapan na siya minsan sa sobrang lakas ng hangin. Sa Neo, for sure, kapag pinataas mo siya ng sobra and then may chance talaga siya maging out of control, lalo na kapag sobrang lakas na ng hangin sa taas. Again, less than 160 grams lang yun. So, imagine, para lang siyang kasing bigat ng bote ng gamot. And yung pangatlong pinagkaiba ng Neo sa mini-series ng DJI is yung sensor size. Since mas malaki yung sensor ng mini-series, unang-una dyan, mas capable siya pagdating sa low light. Pagdating naman sa megapixel and yung quality ng shots, hindi siya masyadong malayo yung pinagkaiba niya. Mapapansin mo lang talaga yung malaking difference nila pagdating sa quality kapag zoom mo na yung video. But kung ipopost mo lang din naman sa social media like Instagram, Facebook, or YouTube, hindi masyado ganun kalaki yung difference. But again, pagdating sa low light, minsan doon talaga nagkakatalo. Itong Mini 3, which is madalas ko ginagamit kapag sunset or kapag medyo madilim na, kasi for me yun yung part pa ng golden hour. Hindi nagiging grainy yung footage, not unless kapag dating sa edit, sobrang i-adjust ko yung brightness niya. Pero capable pa rin talaga siya pagdating sa low light kahit papano. Unlike DJI Neo na kapag ginamit mo in low light situation, almost halos wala ka na talagang makikita. Depende rin naman talaga sa style nyo yan. Syempre, most of the time naman, tsaka mas safe pa rin talaga magpalipad ng drone kapag daytime or mas maliwanag yung paligid. Kung mapapansin nyo, yung Neo tsaka itong mini series lang yung pinag-uumpara ko yung specs, kasi dun muna tayo sa mas affordable and mas malapit sa mga beginner. Yung Avata 360 kasi FPV drone na siya. Medyo iba na yun, and dapat kahit papaano meron ka ng gists kung paano magpalipad talaga ng drone bago ka gumamit ng ganun. Kasi sa sobrang mahal ng drone ngayon, I believe na hindi lahat afford yung mga one-time crash lang. Huwag nyo kakalimutan na kapag bumili ka ng drone, wala kang backup. Propeller, pwede kang may backup, pero kapag yung overall system talaga ng drone, nabangga mo sa pader or nag-crash or nabasa, wala na yan. Parang nagtapong ka na ng pera. So sa mga beginner dyan na hindi pa nakakapagpalipad ng drone, yun yung unang-una nyo dapat i-consider. So bumalik tayo dun sa question kanina, worth it pa ba yung DJI Mini 3 sa 2026? Balik tayo dun sa specs and dun sa presyo ng Mini 3. Ngayon sa market and sa official store, mahirap na makahanap ng ganito, pero yung presyo niya, yung Fly More package, which is yun yung sinasuggest ko na bilhin nyo na, 35,000 all in all. Yung video lang naman nito yung ginagamit ko, so yung it can shoot up to 4K 30 frames per second, pwede rin siya ng 1080p up to 60 frames per second. One of the most important thing na kailangan nyo malaman sa drone na to is wala siyang log profile. But based on my experience na nagamit na to for professional work and pang content sa social media, hindi ko kailangan ng log profile sa drone. Mas kailangan ko yung filter or ND filter, which is unfortunately hanggang ngayon hindi ko pa rin to nabibila ng ND filter. Ina-adjust ko lang talaga yung shutter speed niya, pati yung ISO. But kung yung afford lang talaga ng budget nyo is yung DJI Neo or itong DJI Mini 3, I suggest na gumastos pa kayo ng extra sa ND filter. Hindi ko na iisa-isahin yung features ng DJI Mini 3. Ang babanggitin ko na lang siguro yung lacking features. Unang-una na na-disappoint ako na walang feature tong drone na to is yung tracking sa mga moving objects. Yung DJI Neo meron siyang ganon. Yung pangalawa, yung obstacle sensor. Nagagamit ko siya for professional work, but minsan nahihirapan ako, hindi kumpara dun sa mga drone talaga na medyo high-end na meron silang capability na umiwas sa mga sanga ng puno, sa mga pader or whatever. Meron siyang sensor pero dito lang sa baba, pero sa harap, sa gilid, and sa likod,
wala. So kung gusto mo mag-shoot ng event, dapat maging doble pag-iingat ka sa paggamit nito kasi may chance talaga siya na sumabit sa sanga or sa dahon ng puno. Isa pa sa feature na wala to na sana meron yung propeller guards. Yung DJI Neo merong ganon. Isang beses pa lang naman nagpalit ako ng propeller nito kasi nga sumabit talaga siya sa pader and talagang nasira yung isang side ng propeller niya. But luckily yung mga kamay, wala namang damage. And isa pa yung message ko sa DJI, sana in the future, hindi ko lang alam kung yung Avata meron ng ganon, sana magkaroon kayo ng built-in na ND filter lalo na dun sa mga beginner-friendly nyo na drone. Kasi minsan ang hassle na bibili ka pa ng ND filter online and may chance na mali pa yung dumating sa'yo. So I hope tong video na to natulungan kayo mag-decide kung worth it pa talaga bumili ng DJI Mini 3 sa 2026. At least meron kayong option and merong mas affordable like yung DJI Neo. Personally, sa akin talaga ang kailangan ko lang talaga dito sa ngayon yung ND filter, yung mga sensor or yung iba pang feature nito kahit mapagtsatsagaan ko na kahit wala muna. For 35,000, worth it pa rin naman siya. Pero kung meron kayong extra budget, pwede kayong mag-invest na lang sa pro version nito. Or kung gusto niyo talagang mas maangas, then bumili na lang kayo ng DJI Avata 360. Wala namang problema kung beginner kayo, tas yun agad yung gusto niyo bilhin. But syempre, maging extra careful lang kayo kasi nga, medyo may kamahalan, tsaka mahirap na maka-aksidente rin ng ibang tao. And that's all for me guys. Thank you all for watching. See you again next time. Peace!